Okay, so hello po ulit sa inyo lahat. This is the part 2 of our homeroom guidance counseling ng ating module 1. Okay, so sa part 1, okay, meron na po tayong na simulang i-present. And just to continue, okay, andun na po tayo sa second part kung saan ay we are already discussing, di ba, yung tungkol sa weekly log. Okay, so ito po, isi-share ko po sa inyo yung ating weekly log. Now, how do you plan your weekly log? Alright, so I hope you can see my PowerPoint. Yan. Yan. Now, nasimulan natin sabihin na sa part 1, na gumawa kayo ng study log plan. No? Andito yung inyong mga time na from 7 o'clock to 5 o'clock and then Monday to Sunday. At sabi natin, importante dyan, wag puro class ang lalagay nyo dyan. Lagyan nyo ano ba yung mga subject na pinaprioritize nyo per hour, per day. And, no, huwag naman lahat ng week na yan, puro aral-aral. Then, importante rin yung time para sa sarili natin, sa pamilya natin, sa kaibigan natin. Maglaan din ng panahon para sa ating bahay. Okay. So, from that number 4 na na-stop tayo sa first part, okay, I'm so sorry na nahinto tayo due to internet connection. Yan ang problema natin sa panahon ngayon. Sabi natin, hindi pwede puro aral-aral lang dahil nakaka-suffocate, nakakasakit ng ulo. And it can also create anxiety. Ano ba anxiety? Yung restlessness, hindi ka mapalagay, mabigat sa katawan, masakit sa ulo, nakakasawa, nakaka-suffocate. So, kailangan meron kang diversion. So, kailangan, ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Yun naman yung time na gagawin mo on these days, like Saturdays and Sundays, para sa panahon natin sa pamilya natin, sa kaibigan natin, or para sa mga leisures na pang-personal natin. Ano ba yung mga pang-personal natin? Kunwari, mahilig tayong kumanta, mahilig tayong sumayaw, mahilig tayong mag-TikTok, di ba? Mahilig tayong makipag-usap, video chatting sa kaibigan natin or sa mga kapamilya natin. Or gusto nyo pupunta ng bukid, no? Tutulong kayo sa pagpapalay or sa pag-aalaga ng mga animals or ng pets ninyo or kung ano-ano pa. Okay? Or yung iba, ginagawa ng libangan, napupunta ng palengke, titingin-tingin lang, di ba, kung may mabibili at kung mayroong kailangan. Okay, then, finally, write down your self-study time on a log. Okay? At kailangan kung ano yung sinulat ninyo, gagawin nyo to. Huwag lang basta sinulat, huwag lang basta plinano, dahil sabi nga natin, sa bawat plano, wala itong saysay kung hindi natin maisasagawa. At yun ang pinaka-importante, yung kakayahan natin na sundin to at gawin ito ng tama. Okay. Now, make studying a habit, no? Kasi kung sa sarili natin, hindi natin gagawing habit or bisyo ang pag-aaral. At lagi tayo maghahanap ng dahilan para takasan ang pag-aaral. Hindi tayo magiging successful. Okay? So sabi nga natin, ito yung priority natin ngayon, lalo ngayong mga bata pa kayo, ito ang priority natin. Like ako, nung bata ako, itong priority ko, yung makapagtapos ng pag-aaral. Dahil alam ko na darating ang panahon, ito ang magbibigay sa akin ng magandang kinabukasan. Okay? So, hindi pwedeng puro tayo saya, hindi pwedeng puro tayo luho. Kasi, pag inuna natin ang saya, ang luho, no, magiging mas marami yung panahon na pag tumanda na tayo, nagdurusa tayo. Kesa yung pagtanda natin at the age of 20, successful na tayo, nakapag-aral tayo, nakagraduate tayo, maghahanap na tayo ng trabaho. And from that age of 20
to age of 80 or kung mahaba ang buhay ninyo hanggang 100 years, di ba? At least, alam mo, mabubuhay ka ng secured kasi kaya mong magtrabaho nang hindi ka nag-aalanganin at makakakuha ka ng trabaho na disente na magbibigay sa iyo ng magandang sweldo. Tama po ba? Yung sweldo na makakasapat sa lahat ng pangangailangan mo or maaring sobra-sobra pa. Alright? Now, being successful in school requires a high level of study skills. Totoo yan. No? Hindi naman kasi talaga madali ang mag-aral. Pero kasi aside sa planning, kailangan kasi natin ng discipline. Di ba? Kasi kung wala tayong discipline sa sarili natin, yung gagawa nga tayo ng plano pero hindi naman natin tutuparin yung oras na yun dahil natatamad tayo or ang dami nating alibay, ang dami nating dahilan. Wala rin. Pero kung nagplano ka at may disiplina ka at inisip mo, kailangan gawin ko to dahil ito yung plinano ko, then may ma-achieve ka. Okay, tama po ba? Okay, so study skills that must be first learned. It has to be practiced and developed. Okay? So, kumbaga, ito ay from the word practice, kailangan mong gawin at kailangan mong repeatedly na ginagawa kasi practice, di ba? Pag ikaw nagpa-practice sa sayo, isang beses mo lang ba sasayawin? Or ikaw ay kumakanta na nagpa-practice, isang beses mo lang kakantayin. Di ba? Hindi. Ulitin mo siya and then eventually may ina-add ka para ma-enhance mo yung galing mo sa pagsasayaw o yung technique mo sa pagsasayaw at ganoon din sa pagkanta mo or sa pagtula mo or paggawa ng talumpati. So, ganoon din ang pag-aaral. There should be a repetition o ang pag-uulit-ulit hanggang sa ito ay ma-perfect mo. Okay, and it is developed. Kasi hindi ka nga, nobody is born. Walang isinilang na alam na kagad niya kung paano mag-aral. Tama ba? Wala. So, ito ay kailangan mong gawin, no, araw-araw, repeatedly, hanggang sa ito ay ma-inculcate na o maipasok mo na sa sistema ng katawan mo na gawin mo siya araw-araw para maging successful. Okay? And once developed, the job of studying and learning will become easier and smarter. Yan. Magiging madali na sa inyo ang pag-aaral. Talagang kung hindi mo naging habit ang mag-aral, sa umpisa mahirapan ka talaga. Tama? Pero kung sa umpisa pa lang, na establish mo na paano ba mag-aral ng tama, no? Na-establish mo na ba ano ba yung mga technique na pwede mong gawin para mabilis kang matuto. Eventually, no, magiging madali na lang yung proseso sa iyo hanggang sa bandang huli parang habitual na lang siya na wala na, hindi na siya burden, hindi na siya challenge sa iyo kasi alam mo na yung mga dapat mong gawin. Okay, so to help you establish good quality or good study habits that fit your personality, take time to read the topics below. First, sabi nga natin, know your dominant learning style. Kung ikaw ay mas mabilis na nag-aaral habang ikaw ay nagbabasa lang, then go ahead. Kung sa tingin mo it's not enough, kailangan magsulat, then magsulat ka. Now, may iba kasi na habang nag-aaral, ang gusto nila nagsasalita. It's more effective sa kanila na naririnig nila ang kanilang sarili. Na? And then, pag naririnig nila yung sarili nila, parang mas nagpapasok yun sa mind nila. Or, may iba, sabi nga natin, they are listening to music, o yung iba nanonood ng TV, but alam natin na yung panonood ng TV, paminsan instead of helping or helpful, it's more destructive, di ba? Destructive siya. Kasi nag-aaral ka may nakita ka nakakuha ng attention mo sa pinanonood mo, nawala na yung attention mo sa pinag-aaralan mo kasi yung tune mo nandun na lang sa TV. Alright? So, mas maganda pa rin ang music compared sa TV. Then, learning style refers to how an individual is able to learn and remember the information. Take note, how an individual is able to learn, paano siya natututo, and remember the information. Paano niya ito naaalala, no?
at naipapasok sa utak. Yan. Now, visual learners. Pag sabi natin visual, ito yung mga learners na sabi ko sa iyo na kailangan nakikita niya yung pinag-aaralan niya. No? Many authors and researchers like Donna Markova and Ann Powell tell that you learn best in seeing and showing. Tama naman, di ba? Kaya nga kahit si teacher sa school noon, pag nagtuturo sa inyo, hindi lang naman siya basta daldal ng daldal, daldal ng daldal. Correct? Nagpapakita siya sa inyo ng mga pictures, nagpapakita siya sa inyo ng PowerPoint, or paminsan para mas ma-inspire kayo, nagpapa-film showing siya, yung mga short preview na showing para mas maintindihan mo. Paminsan lalo na sa AP, hindi mo naintindihan ano itsura ng mga ganitong gladiators, yung mga Romano, yung mga ganyan. Ano ba itong mga pinagsasabi nila noong panahon, yung mga Spartans or ganyan. Pero once na nakita mo na, ganito pala itsura nila. Ganito pala yung pamamaraan ng pamumuhay nila. Ganito pala kababalasik sila or ganito pala. Then, mas na-appreciate mo, di ba? At mas nagkakaroon ka ng recall or ability to remember, di ba? And memorize things na naaral mo na. Then, learners who are visual learners tend to appreciate printed handouts and resources that reinforce educational concepts. Writing down information will help process and remember. Sabi ko nga sa inyo, napakahirap mag-aral kung hindi ka nagsusulat. Because one way to learn is putting it into writing. Diba? Kasi writing helps you develop photographic memory. Yan. And it helps you enhance recalling. May pag-alala. Okay, then, auditory learners. Pag sinabi natin auditory from the word audit, auditor, pandinig. Di ba? Auditory learners choose verbal instruction. Yung iba, di ba, kahit hindi sila tumitingin ganyan sa laptop ng webinar or hindi sila tumitingin sa kung ano pa man, pero yung habang nagbabasa sila, yun nga sabi natin, nagsasalita sila. Okay? Or yung iba, nag-aaral sila kahit wala yung binabasa, pero may napapakinggan silang radyo, then nai-instill sa mind nila kasi nagki-create sila ng imaginative pictures sa mind nila. Okay, then some learners learn best from hearing and speaking and are comfortable listening and talking and tend to engage easily in conversation. So, kasi sa ganitong paraan, yung iba, nagkakaroon din sila ng confidence, no? Na aside sa alam nila yung inaral nila, they can put it into verbal speaking. Diba? Na iba, di ba, parang nagro-role playing sila na sila yung teacher, or iba, nag-imagine sila ang speaker, or paminsan, nasa inyo yun, no? It also part of the imagination na habang nag-aaral, nagsasalita, and then you try to speak na as if you are the one who is mentoring or instructing, para kang nagtuturo, di ba? So in that way, na i-instill siya sa mind mo kung paano mo siya sinabi, kung paano mo siya pinaliwanag. And then we have the tactile kinesthetic learners. So this is prefer being physically engaged in the learning process. Kaya nga sa mga modules natin, di ba, kung titignan nyo, kahit mapa-science yan, MAPE, arts, health, TLE, at kung ano-ano pa, lagi dyan merong activity na kung saan they require you to a physical activity. Right? Katulad sa science, sa force, or sa motion. Okay? Andyan yung sabi magtali ka ng timba sa isang tali at tumayo ka sa isang free space na wala kang tatamaan at simulan mong iikot, 'di ba, yung tali para paikutin yung timba. Simulan mo sa mabagal hanggang pabilis ng pabilis. Pakiramdaman mo ang motion, pakiramdaman mo yung acceleration o yung speed, 'di ba, yung bilis, and yung force, 'di ba? Sa umpisa mabigat siya, correct? Kasi iniumpisa mo palang mag-put up ng energy do sa pail. But eventually, once stabilize mo na siya at nabilisan mo na siya,
eventually, yung pail na pinapaikot mo sa ere in a centrifugal force, ibig sabihin umiikot siya in a circular motion, nagiging magaan. Correct? And then when you're trying to stop it already, tadahan-dahanin mo na yung motion, papakiramdaman mo na naman paano nakokontrol yung acceleration, ano ang nagiging speed, ano ang nagiging weight, ano yung nagiging height, ano yung distance. Correct? Yan. So, may mga ganitong experiment sa inyong mga activities. Then, create a SMART goals. Ibig sabihin ng SMART, S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, and T for time-bound. Ano ba yung SMART? Kailangan specific daw yung plano mo. Hindi pwede yung parang labo-labo. Kailangan defined. Ano ba talaga yung gusto mong mangyari? Diba? Yung pinaka-importante na gusto mong pagtuunan ng pansin. Then measurable, dapat it is attainable or it can be put into time na magagawa mo siya sa ganitong limit. Alright? Then achievable, yung plinano mo ba ay kaya mong gawin. Diba? Baka mamaya may pinaplano ka tapos hindi mo pala kayang gawin kasi wala kang materyales or maaaring hindi siya achievable kasi you lack resources, 'di ba? Or basta yung marami siyang mga problem that can occur, may mga hindrances. So kailangan tignan mo kung yung plano mo ba kaya mong gawin. Huwag kang magpaplano na alam mong imposible mong gawin, right? And then relevant. Okay? Tama ba 'to? No? Baka mamaya yung plano mo hindi naman makatotohanan. Kailangan magpaplano kayo makatotohanan yung kaya mong gawin. And time-bound. No? Sabi nga natin, time-bound yung kaya mong gawin sa tamang oras at tamang panahon. Okay, then make your study time a part of your routine. Sabi nga natin, ang pag-aaral, hindi naman yan basta pag pinanganak ka, nandiyan na sa'yo. Di ba? Sabi nga iyan, dinidevelop mo sa sarili mo. Kailangan mong gawin. It is a skill that you have to practice, develop, and attain. Know which time of the day you learn well. May iba kasi morning, di ba? Doon sila mas sharp ang mind, mas mabilis silang matuto. May iba sa hapon, meron ding iba sa gabi sila mas mabilis matuto, or may iba na matutulog sila na maaga sa gabi and then gigising sila na madaling umaga. Okay, and then doon sila nagre-review at doon sila nagbabasa or gumagawa ng kung ano-ano kailangan gawin. Correct? And then establish your study zone. No? Kailangan may time frame ang pag-aaral mo. Hindi pwedeng labo-labo. Right? Sabi nga natin, kailangan may planning. Okay? Hindi pwedeng plano ko mag-aaral ako ngayon, pero dahil natatamad ako, pupunta muna ako sa palengke para maglamierda, bibili muna ako ng ganito, ng ganyan, ng ganito. Punta muna ako ng Pure Gold, o kaya punta muna ako sa sama kay nanay. Hindi pwede. Diba? And from the word zone, yung area o specific space na kung saan ka komportable. Diba? Kunwari gusto mo nasa mataas kang table or gusto mo sa kama ka or gusto mo doon ka sa gitna ng sala. Pero sabi nga natin, paminsan hindi magandang mag-aral sa kama. Bakit? Maya-maya nag-aaral ka nga, pero hindi mo namamalayan, tutulog ka na pala. Yan, di ba? Napipikit ka na, inanto ka na, natulog ka na lang, inumbra sa dormitory, yung ano mo. So, yung iba naman sa table, di ba? Okay lang din yon, no? Yung iba siguro gusto niya nagpapapak na mani, okay lang din yun kasi sabi natin ang mani source ng parang pampa-activate ng cell sa mind. Pero yung nag-aaral ka, may chichirya, may chocolate ka, may soft drinks ka, lahat ng sweets. Yung mga sweets na yan, katulad ng Coke, soft drinks, candies, chocolates, imbis na ma-activate niya yung mind nyo, dahil nga sa sugar, ang tendency nun parang nagpapaantok siya. Yan. So, huwag niyo masyadong busugin ang sarili niyo. Dahil di ba ganun tayo? Pag nabubusog tayo, may feeling tayo na ang sarap matulog. Ayan.
So, okay lang yung may pinapapaka para magising ka. Pero wag yung kumakain ka or lumalamon ka na yung attention mo nandun na lang sa nilalamon mo, di ba? O yung kain ka lang, kain na lang, di ka na pumapasa. Okay, so, kailangan focus ka pa sa pagbabasa mo and then nagkukut-kut ka lang na ang intention mo, kaya ka nagkukut-kut or kumakain, para it wakens you up, para magising ka, no? Para manatili kang active. Yan. Okay, then sabi nga natin kung saan ka komportable at saka kailangan yung place na kung saan ka mag-aaral, well lighted, na may tamang liwanag. Huwag kang pupunta sa madilim. Bakit? Kasi sabi nga natin, pag ang isang lugar ay makulimlim, nakakaantok. 'Di ba? Kaya nga pagka umuulan, parang ang sarap matulog kasi ang dilim. Or pagdating ng gabi, parang ayaw mo na mag-aral kasi andyan yung parabang ang sarap, ang lamig, mahangin, tas madilim pa. Talagang nakaka-enhance siya ng sleep eh. Kaya mas maganda talaga yung maliwanag, tsaka mas mabilis ka at komportable kang nagbabasa. Okay? And then, should be quiet place. No? While others, sabi nga natin, hindi lahat ay adaptable sa nag-aaral na maingay. Diba? May iba kasi gusto niya, pag nag-aaral siya, talagang nakaka-concentrate siya sa inaaral niya. May iba kasi na pag may naririnig na noise or mga malalakas na music, instead na nag-aaral sila, nadidistract sila. And then instead na nakaka-concentrate siya, hindi na siya makakonsentrate kasi andyan na yung anxiety, no? Bumibigat na sa mind niya, sumasakit ang ulo niya, na ma-migraine siya, bumibigat na yung balikat niya, na he feel or she feels tired. Pagod siya, parang gano'n ang dating niya. So kailangan, comfortable ka sa lugar mo, huwag masyado masikip, huwag masyadong maingay, huwag din naman yung ilaw na sobrang sakit sa mata, no? Pero huwag din naman yung lugar na madilim, okay? So, kumbaga, yung lugar na sa tingin mo, gaganahan kang mag-aral. So, gusto mo nakaharap ka sa bintana para nakikita mo yung mga green na grass o yung mga puno, di ba? Kasi sabi nga natin, yung kulay green, nakaka-help sa eyes para ma-relax and it gives you a relaxing feeling also sa mind ninyo. Diba? Kaya ito rin yung reason bakit nga ba ang blackboard hindi black, green, 'di ba? Kasi psychologists, 'di ba, have said that green color have a relaxing effect on the mind. Okay? Kaya kunwari wala man lang kayong green sa bahay niyo, hindi kayo nasa tapat ng bukid, then at least maglagay ka ng something green dyan sa table mo, kahit isang paso na may halaman, 'di ba? Or humarap ka sa isang kurtinang kulay green or yung display mo ay may mga kulay green. Okay? Basta something na pag lumingon ka, mag-glance ka every after 10 minutes, glance ka doon, matatanggal ba yung sakit at saka yung stress doon sa mata mo at saka sa mind. Okay? So green color is a relaxing color. Okay? It's also have a calming effect. Kaya maganda siya. Okay? Ano ba yung calming? Yung instead na nasa-stress ka, nagkakaroon ka ng anxiety, parang gumiginhawa yung pakiramdam mo. Correct? Yan. Then, establish your study zone. Use gadgets like laptops, cellphones, tablets wisely. So, alam naman natin, yung mga estudyante, kahit naka-module yan, gagamit ng gadgets, nasa tabi nila, nagfe-Facebook, nagme-messenger. Please not during your study time. Kasi once may nag-chat na dyan, naku, may, sige. So, pindot-pindot ka na dyan. Maya-maya, biglang nag-respond na lang, pipindot ka na naman. Tapos nag-respond na naman siya, pipindot. So, ibig sabihin, hindi ka na nakakonsentrate sa pag-aaral mo kasi andun ka na lang, nag-focus ka na, nag-aabang ka kung may magre-reply or may magre-react sa pinost mo or do sa chinat mo. Kaya mas maganda, tabi nyo muna yung laptop na yan, yung gadgets nyo or everything. Or pwede nyo naman ilagay yung gadget nyo sa tabi ninyo to serve as your help or aid pag ikaw ay magko-consult kay Dr. Google. Kilala naman natin si Dr. Google, di ba? So ito yung
Pag di natin alam yung meaning, uy, meron ako nakitang ganitong word, lalo na sa English. Ano ba ibig sabihin nito? Okay, Google mo. Makikita mo na doon yung explanation. No? Ano ibig sabihin ng word na yun? At ngayon nga, kay Dr. Google, sinasabi na rin niya, pati yung tamang pronunciation ng salita. Correct? Pwede mong gayahin. Yan. Para at least, pag ikaw na yung nagsasalita, alam mo kung paano mo sasabihin. Hindi siya yung maling pronunciation. Alright. Then, pointers to level up your study habits. Set a clear academic goal or grades for the school year. Mag-set ka rin sa mind mo ano bang gusto mong grado. Diba? Sabi nga natin, nothing is impossible basta pinaghirapan mo. Ako as a teacher, even my other previous students, alam nila ang ugali ko. Right? Wala akong favoritism. I do not cling on one student na favorite ko na siya lang bibigyan ko ng grade. It can vary from time to time. Na maaring ngayon, first quarter, siya yung pinaka top 1 ko. Pero kung bigla siya nagpabaya, pwede siyang mawala sa top 1 kasi may ibang mas nagpursige. And I can give that to that person. No? At sabi ko nga rin, hindi rin ako madamot pagdating sa grade. If you deserve the 98 or the 99 grade, I will give it to you. Hindi ako nagsaset ng boundary. No? As long as you deserve that grade, I will give it to you. Okay? Hindi ako katulad ng ibang teacher na, hindi, kailangan hanggang 88 lang ang mataas ko. Or kailangan hanggang 81 lang ang mataas ko. Yan na yung pinakamataas. The rest, puro 75 lang. Hindi ako ganon. No? May iba kasi sabihin nila hanggang ganito lang mataas. Kailangan iba mababa na. Okay? So sa akin, as long as pinaghirapan mo yan, as long as you deserve it, I don't care kung ano ka dati or ano ang study habits mo. Basta ang pamantayan ko kung ano yung ka ngayon. No? At the present. Paano ka nagpupursige? Ano ang binibigay mo yan? Sabi nga natin, ang teacher parang bangko. Kung anong binigay mo, yan din ang aanihin mo. So if you give me more than what I am requiring you or what I am expecting you, I can give you more than what you are also expecting. Alright? Yan. Then, alam din ng mga estudyante ko noon na pag sila ay nasama sa mga honor student, yung mayroong with honors, I am giving them something, a token, a gift. Bakit? Kasi it is a courtesy or a way to show them that I appreciate, di ba? Yung pagpupursige nila sa buhay. And I want to inspire them, push them more up para magpursige. Di ba? That they are doing a good job, that they are doing an excellent job. Alright? Kaya nagbibigay ako sa kanila ng gift. Okay? A gift that they never expect, na talagang every quarter, they're always looking forward to that. No? Excited sila na kung ano ba, pag nag-honor ako, ano kaya bibigay ni Ma'am Sola sa akin? Ganon. No? So, I am giving them reward. Okay? Kasi hindi lang basta I want to give them, but because I am happy bilang magulang, second parent, to the effort that they are giving. And, no, I want them to be inspired more, no, to do the best. Kasi, maaari hindi pa yun yung best nila, baka mayroon pang pwede pa nilang i-push yung sarili niya up, then they can do that much better. Okay, then identify your effective study habits, practices that were proven helpful to get your target grades or academic goals. List it down so you could count and recall. So, i-identify nyo daw kung ano yung mga effective study habits niyo na nakakatulong sa inyo. Okay, at isulat ninyo to para hindi nyo nakakalimutan na ito pala yung strategy na pwede kong i-apply palagi. Okay, or maaring pwede kong i-improve pa. And determine your ineffective study habits, practices that were proven to be bad for your school performance, enumerate them so you could count and remember easily. Sabi nga natin, ineffective study habits,
does not really necessarily need to be deleted or tanggalin, but maybe you just need to improvise or improve, diba? Para mas maging successful. Okay, then, now that you are in a grade 8 and given the current setup of your studies, try to choose from your effective study habits practices that you can still apply this school year. Okay? Identify those that are effective but need to be modified. Effective, pero kailangan pang i-enhance due to change of learning modality. Diba? Ano ba ito? Dati face-to-face tayo. Syempre, meron kayong mga ginagawa no na face-to-face tayo na hindi na applicable ngayong modular tayo. Tama? So, kailangan mo siyang, hindi naman totally tanggalin, pero kailangan mo siyang i-revise, i-modify. Alright? Pwede mo pa rin gamitin, pero babaguhin mo ng konti yung technique mo para maging adaptable sa modular learning. And then, add other study habit practices that you think are lacking. Mag-add ka. No? Pwede mo itong makuha from the advice of your parents, kapatid, mga kaklase, or kung sino yung mga nag-a-advise sa'yo para mas ma-improve ka. For instance, having a regular area or space to set up your modules, notebooks, and other materials. Kung dati hindi ka nagsusulat, ngayon magsusulat ka na. Kung dati hindi ka gumagamit ng Dr. Google, ngayon gumagamit ka na ng Dr. Google, di ba? Kasi nagsa-search ka ng vocabulary mo or nagsa-search ka ng ibang ideas or information. Then schedule a consultation with your teachers. So kung meron kang mga nahihirapan, at gusto mong magkaroon ng one-on-one kay teacher, wala namang problema doon. Chat mo lang si teacher na, ma'am, pwede po ba tayo magkaroon ng video calling na meron kasi dito na hindi rin kasi kayang ma-explain ni mama sa akin or ni papa. Pwede niyo po ba akong bigyan ng assistance na paano ko po ba ito gagawin at mas maiintindihan? Yan, di ba? Kasi kahit naman nakasulat yan, paminsan, nabasa mo na even 2 times, 3 times, iba-iba pa rin tayo nung pagtanggap. Ano natin siya na-i-interpret. Maaaring sa iba ganito ang interpretation niya, maaaring sa iba ganito ang interpretation niya, maaaring sa iyo ganito interpretation niya, at nalilito ka. Yung pala, may iba rin naman palang gustong mangyari si teacher. Correct? So, diretso ka kay teacher. Teacher, ano po ba ang dapat gawin dito? Ano po ba ang gustong mangyari dito or dapat ko pong gawin? Then, no problem. Just ask politely with respect to your teacher. Diba? Sabi nga natin, ang teacher naman, basta maayos ang pagsasalita mo at nakikiusap ka, walang problema kay teacher. Teacher will be happy to help you at any time. Huwag lang yung parang siga ka na nanumbat ka kay teacher. Kasi yan yung nakikita ko ibang problem sa ibang teacher na instead tuloy na maging maayos siyang tulungan yung bata, pero dahil ang dating ng bata sa kanya ay very offensive, di ba? So si teacher, nawawalan ng gana para tulungan siya kasi sabihin niya, parang bastos naman yung batang to, arrogante to, hindi magandang magsalita or hindi magandang magtanong. Diba? Pero kung ikaw, maayos naman na nag-approach ka teacher, I know teacher will be very helpful to give you any form of assistance na kaya niyang ibigay. Okay? Then, display your academic goal and effective study habits practices in the study area as a reminder for you to do it at all time. Alright? Then, make a new study habits that will help you improve your school performance. So, parang paulit-ulit na lang to. Gawin mo, isulat mo, para maalala mo yung mga ginagawa mo o yung strategic planning mo sa pag-aaral na nakakatulong sa'yo. Okay, so study habits status check. Let's see. I know that my study habits work well if, ano daw yung idudugtong mong word dyan, na alam mo na ang study habits ko ay magagana or magiging maayos or epektibo kung ito ay. Of course, di ba? Sabi natin, planning is not enough, but you have to do it. Di ba? Put it into action. And how that I know that my study habits do not work well if, no? Kailan naman yung study habits mo ay hindi nag-work well? Pag marami ka syempre, distraction,
or marami kang gustong gawin na hindi mo na iayos ang oras mo or yung plano mo, or sabihin natin nagkakaroon ng disturbances or distraction. Kaya nga importante rin na kausapin natin yung mga parents natin, mga kapatid natin na pagka nag-aaral ako, pwede po ba give me time to complete first my study, at pagtapos na po ako, then saka po ako tutulong sa bahay, or sa kanyo po ako pwedeng utusan kung pwede lang po. Pero syempre, may time kasi na paminsan talagang emergency, kailangan ni nanay umalis or kailangan niya ibigay sa yung kapatid or whatsoever. Then sabi nga natin, it is a challenge, a test for us how flexible we are. Paano tayo nagiging adaptable to changes, di ba? And then we just have to do something about it. Paano natin bibigyan ng solusyon? Alright? Then, I know I am faithful to my study plan if... So, ano ba yung faithful? Kung sinusunod mo ba yung plano mo sa pag-aaral? Of course, kung sinusunod mo yung oras, kung sinusunod mo yung mga dapat mong gawin, at kung alam mo ang priority mo. Then, my goal for making my study plan is, ano ba yung goal mo? Bakit ka nag-aaral? No? Kailangan may goal ka. Tsaka sabi nga natin, if you want to dream big. Walang masama sa mangarap ng mataas. No? Because this dream eventually, or this goal eventually, will become your inspiration, your push. Diba? Kung bakit ka nagiging pursigido sa buhay mo. Ang taong walang pangarap ay walang mararating sa buhay. Pero ang taong may pangarap, tama? Lagi yang magiging pursigido sa buhay at hindi niya iindain ang anumang hirap o yung sakripisyong kailangan niyang gawin. Kasi alam niya meron siyang pinaglalaan ng pangarap na gusto niyang maging katotohanan pagdating ng araw. Kaya nga sinabing pangarap, eventually this dream can come true. Alright? Then, my goal for their study plan. So, ano yung pangarap mo? And then, for my study habits to work, I need to. So, ano yung kailangan kong gawin para maging effective yung study habits ko? Of course, diba? Put into action. Ano ba yung ginawa kong pagpaplano? Okay, then, share your thoughts and feelings. So, ito, sabi nga natin, ilalagay nyo sa inyong piece of paper. Sulat nyo ano yung 3 posibleng problema na makahinder or makapigil sa pagpaplano nyo ng tamang pag-aaral. Diba? What are the 3 possible problems which may block the application of your planned and improved study habits? Okay, ano ba yan? Pwede tayo mag-enumerate. Pwede sabihin natin, pag may time na pumasok si mama sa trabaho, I need to take care of my siblings, yung mga kapatid ko. Or there are times that I need to work. Diba? At kunwari nagkaroon ng change in schedule ng oras ng pagtatrabaho ko. Kung dati panggabi ako, bigla ako naging pang umaga or bigla ako naging pang hapon. Or kung ikaw yung freelance na may darating akong buyer, kailangan kong lumabas ng bahay at imi-meet ko siya sa Pure Gold ng ganito. So, syempre yung oras na yun, nasakop niya. Diba? So, isa yan, yung mga pwedeng mag-divert, diba, ng plano ninyo. Okay. So, ano pa? So, maaring hindi naman inaasahan na bigla ka nagkasakit. Diba? Sino ba may gusto magkasakit? So, kahit gusto mong mag-aral, pero dahil you don't have the energy to do, you don't have the good feeling to do it, syempre, hindi ka na makakapag-aral dahil kailangan mong magpahinga. Correct? Or sabihin natin, katulad yung iba, nagkasakit si nanay, nagkasakit si tatay, syempre, lahat ng gagawin nila, bilang ikaw na nakatatandang kapatid or responsableng anak, kahit hindi kayo nakakatanda, pero dahil gusto mo tumulong sa pamilya mo, gusto mo tumulong kay mama mo, kay papa mo, okay, so hindi sinasadya, kailangan mong magtrabaho or kailangan mong tumulong. Diba? Okay, pero sabi nga natin,
may problema, ang problema lang yan. A problem is just a problem. And there is no problem with no solution. Correct? So, ano yung solution na pwede mong ilatag para kahit na bago yung oras mo, kahit na bago yung araw mo, na dapat nag-aaral ka, paano mo isisiksik yan sa napaka-busy mong schedule na kahit papano meron ka pa ring oras para sa sarili mo, para sa pag-aaral mo. Alright? So, sabi nga natin, ang daming bata, no? Sasabihin, ang dami kong problema, ang dami kong ganyan-ganyan. Yung iba nagsisuicide. Sabi natin, huwag niyong hayaan na ang problema ay lamunin kayo. Correct? Don't let the problem eat the whole of you. Bakit? Or lunurin ka. Bakit? Kasi problems just come and they go. Walang problemang nandyan habang buhay. Lumilipas yan. Okay? Pero, syempre, para yan ay mawala, kailangan mong gawa ng paraan. Kailangan mong bigyan ng solusyon. Correct? At sa bawat ginagawa mong solusyon, solving a problem makes you a better person, makes you a wiser person. It is a test of life. Diba? It is a challenge na paano binibigyan ng solusyon to, show how intelligent you are to surpass this trial, to surpass this problem. And eventually, it becomes a better person. It becomes a better you. It becomes an excellent version of you. Alright? So, lagi nyo lalahanin yun. Problems are just problems. Problems come and go. No? Pero nasa inyo yan kung paano nyo siya susolusyonan. There are bad solutions, there are good solutions. And solutions are good if you plan it. No? Strategize it. Okay? So, let us be more strategic to face these challenges in the new normal. Actually, meron isa akong nadinig sa TikTok, talagang sabi ko sa anak ko na dahil nadinig ko, TikTok siya, yung kanta niya wag nang mag-module, magpakasal na tayo, wag nang mag-module, magpakasal na lang tayo, gano'n. And I tell her, dahil kahit TikTok lang yon, maybe it's funny, diba? It's funny, pero mayroon siyang psychological impact sa inyo. Diba? Correct? May psychological impact siya sa inyo na isip niya, huwag na tayo mag-module, mag-asawa na lang tayo. But think, no? Think, isipin mo, hindi naman ganun kadali ang buhay para mag-asawa ka. Hindi porke nag-asawa ka, puro sarap sa buhay. It is another challenge na mas mabigat. Bakit? Kasi there are more responsibilities. Hindi naman ganun lang sisiw na nag-asawa ko, okay, mas masarap ang buhay, di ba? Kasi may asawa ako. But, di ba? Kung ikaw yung nag-asawa, kaya mo bang tuparin yung responsibility mo sa asawa mo? At ito yung mag-provide. Alagaan siya, ibigay yung kailangan niya. Kung magkaroon kayo ng anak, kaya mo bang ibigay yung responsibilidad mo sa anak mo? May pangangailangan niya sa buhay. Hindi naman pwedeng basta saksakan mo lang yan ng kahit anong pwede niya kainin sa bunganga niya. At as long as nabubuhay siya, okay na yun. Di ba? Are you giving her a good, comfortable life? Are you giving her the proper education? Are you giving her the proper clothing? Are you giving her proper health? Alagaan mo ba yung kalusugan nila? Yung mga pangangailangan nila? Financially, affection. Ibig sabihin na affection, yung time, pangangalaga, hindi lang basta pera-pera, hindi lang material na bagay. Di ba? Ang daming responsibilidad. And pag hindi mo na pala kaya, ay Diyos ko, bata pa pala ako, no? Teenager pa ako, ngayon ko lang na-realize na hindi pala ganito kadaling magkaroon ng pamilya at magkaroon ng anak. Hindi naman yan basta iiwanan mo na lang at magbubuhay binata ka ulit o magbubuhay dalaga ka. Kasi meron nang maapektuhan na buhay. At ito yung anak ninyo. Right? You have to be responsible of everything, no, na inyong ginagawa, of what you are doing. You have to be responsible to face the consequences. Hindi pwedeng after mo ma-realize na nagkamali ka, basta mo lang bibitawan. No, it's not that simple. Okay? Kasi eventually, darating ang panahon
babalik yan sa inyo. Maari hindi ka agad-agad, pero sa pagtanda ninyo, babalik yan sa inyo. Correct? So if you want a good life, plan, think always what is good and wrong, or right and what is wrong. And no, sabi nga natin, sa ngayon, in your life, teenager, ang sarap ng buhay nyo kasi bata kayo. So enjoy that youthful time, no? Na to be with your family, friends, like that. Huwag kayong magmadali sa buhay ninyo. And instead of that, alam natin na gaano kahirap ang buhay. Let that be an inspiration na i-work natin yung sarili natin para magkaroon ng magandang buhay someday. Diba? Ang dami natin kilala na dati ang hirap lang nila. They are going to school even barefooted. Walang sinelas. Katulad na lang ng mayor ng Bulacan, ng Giginto, no? Si Mayor Boy Cruz. He was very poor. Okay? He go to school without even slippers on his feet. Pero ngayon, ano na siya? He's a very successful businessman. So many businesses. So many tawag dito, properties, dami ng properties, 'di ba? Sa kanya na yung St. Agatha, the subdivision, meron siyang resort, meron siyang mga buildings, may mga establishment siya, may mga restaurants siya, at kung ano-ano pang mga pinagkakakitaan, which him before, kung iisipin mo, dati walang-wala. But how come? Nung tumanda siya, ang dami na. Diba? Hindi naman yan basta magic. Of course, there is sacrifice, sabi nga niya. Sacrifice and of course, yung pray daw niya kay God na lagi siyang alalayan at i-supervise, i-guide na bawat gagawin niya, bawat desisyon na gagawin niya, i-bless ni God at i-guide siya na hindi ito mali. Diba? If you make God your partner in life, there is no way that you will become a failure. Tama? Okay. So, yun na sinasabi ni Mayor Boy Cruz. Okay? So, I hope that yung mga ganitong storya ng mga dating mga mahihirap, kung isipin na, tsamba lang yan, ganito, ganyan, o ganyan. Because these are true. And lahat to, nakuha nila dahil sa sila ay nagsakripisyo. No? At hindi lang basta sakripisyo, talagang maaring talagang to the max yung sakripisyo nila dyan. Kaya sobra-sobra din yung bumalik sa kanila na blessing. Correct? Okay, so to plan, to find solution, and put into action what we have thought that should be done to become productive and successful. Now, thank you for listening and let's start now. No? Let's start now, sabi nga natin, fighting and changing what needs to be improved to become the best what we can become. Okay, life nowadays is and will never be easy. Take note, it will never be easy. So kung gusto mo ng ginhawa, take action, sacrifice, eventually, with the blessings and guidance of our Lord, everything will be according to His will. At walang will or plan si God sa atin na nakakasama sa atin. He wants the very best for us. Diba? At alam niya kasi na pag naging successful tayo someday, tayo mismo magiging instrument niya rin para makatulong sa iba na may pangangailangan ng tulong. No? We can also become an instrument of inspiration para i-inspire natin yung mga kailangan ng hope, yung mga nawalan ng pag-asa. Alright? So, everybody, let's do it. Diba? Sabi nga, let's do it. Kaya natin to. Alright? So, for this, we will end up already. And I hope na marami kayong natutunan. Alright? And na-appreciate nyo kung ano man yung mga ating nasabi. Alright?
So thank you very much for being with me, for bearing with me, and keep safe always. Stay in love with your family, stay in love with your friends, and stay in love with our Almighty Creator. Okay, keep safe and God bless.